Pinapaimbestigahan ko sa Senado ang mga water concessionaires tulad ng Prime Water, Manila Water at Metro Pacific Water. Dahil sa mga disadvantageous daw na joint venture agreements ng mga ito sa mga water districts. No one is too big to be investigated. Kailangan ng silipin ang mga water concessionaires na ito dahil masyadong maraming kababayan natin ang uhaw na sa maayos na serbisyo mula sa kanila, lalo na ngayong tag-init. Hindi katanggap-tanggap ang papatak-patak na serbisyo. Hindi pwedeng palagpasin ang mga kontratang sinlabo ng tubig na lumalabas sa ilang mga kabahayan na biktima ng kapalpakan ng mga water concessionaires at ng oversight bodies. Sa ngayon, 11 water districts ang gustong tapusin na agad ang joint venture agreements nila. The problem might be far worse and more encompassing. Pwede nang umaksyon ang Malacanang kahit inaalam pa natin kung paano pigilan ang lalong paglala at pag-ulit nitong sitwasyon. These identified problems have reportedly led to detrimental outcomes for water districts, including diminished financial standing, as seen in the San Jose del Monte Water District post-JVA, and for the consuming public, who have experienced poor service quality, inadequate water supply, and significant increases in water tariffs, as reported in various provinces like Bulacan and cities like Bacolod, sparking public protests and calls for intervention. Reklamo ng mga kababayan natin, sinisingil pa rin daw sila kahit halos walang tubig ang dumadaloy sa kanilang gripo. Panahon ng singilin naman natin ang mga water concessionaires at iba pang ahensyang dapat nagbibigay ng walang patid na serbisyo.